A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 225 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 13, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon is What is Spiritual Complacency? And yung character natin is si Prophet Zephaniah. And si Prophet Zephaniah is likely a descendant of King Hezekiah and his name means Yahweh hides or Yahweh has hidden. Or ibig sabihin nito kapag ang Diyos o si Yahweh ay nagkukubli ng kanyang muka or ay nga nagtatago si Yahweh ay ibig sabihin nun mayroong judgment. Unlike kapag doon nga sa a verse na make your face shine upon us is ibig sabihin nun nagbe-bless ang Panginoon or nagbibigay siya ng biyaya. And he prophesied, si Prophet Zephaniah nag-prophesy siya sa Judah, especially sa Jerusalem. And the book of Zephaniah, main message is the day of the Lord brings covenant judgment on sin, but salvation and restoration to God's faithful remnant. So parang katulad lang din ito ng mga tinalakay nating book this past few days. And the topic of this devotion again is the spiritual complacency dahil ang bayan ng Judah ay nireject na ang tunay na Diyos. Complacent na sila, hayahay, kumbaga satisfied na sila sa kanilang buhay despite they receive many coming judgment from other prophet. And spiritual complacency, ano ba ibig sabihin nito? It is the sinful attitude of being comfortable with one spiritual condition. Ito yung parang okay ka na kung ano yung pagkakaalam mo sa Panginoon, neglecting God and living as though His holiness command and coming judgment do not require an urgent response. So, despite na alam mo na yung magagawin ng Panginoon sa ating mga tao, sa buhay mo, ay parang wala kang urgent response, parang wala kang pake. And now for our scripture for today, ito yung mababasa natin sa Zephaniah chapter 1. And it says, the Lord gave this message to Zephaniah. Sabi ng Panginoon, I will sweep away everything from the face of the earth, says the Lord. I will crush Judah and Jerusalem with my fist and destroy every last trace of their Baal worship. So, kung titingnan natin, intro pa lang ng book, judgment na agad ng Diyos ang ipinaparating. Kaya sa ating katuruan ngayong araw, what is spiritual complacency? Number 1, it is wasting of your life and opportunity. Yung life na binigay sa atin ng Diyos, it is not just a life na aantayin mo na lang na matapos. May hangganan ito, yes, at ito sa dulo nito, magtatanong sa atin ng Diyos kung paano natin ito ginamit. Paano mo ginampanan yung purpose na ibinigay niya sa iyo. Nandito nga sa scripture natin sa verse 12. Sa araw ding iyon, susuyurin kong mabuti ang Jerusalem. Ito ang sabi ng Panginoon. At paparasahan ko ang mga taong nagpapasarap lang sa buhay at nagsasabi sa kanyang sarili, walang gagawin ang Panginoon sa amin, mabuti man o masama. Ito nga yun yung, kumbaga narinig mo na yung salita ng Diyos, yung pahayag ng Diyos, yung judgment ng Diyos, pero wala kang pake. Kasi ang sinasabi natin sa loob natin or kung sino mang nakakaisip nito ay walang gagawin ng Diyos, hindi nagpaparusa ang Diyos dahil mapagmahal ang Diyos. So, again, stop living a life na parang walang Diyos sa buhay mo o sapat lang na alam mo na may Diyos but you are spiritually dry. You doesn't care about Bible and don't think about His plan and purpose sa buhay mo. All your thinking is about yourself, yung mga plano mo sa buhay na hindi naman naka-align sa Panginoon. Those are meaningless. And pangalawa, it is what is spiritual complacency? It is enjoying the moment without thinking about God. Ito yung lahat na ginagawa mo pero wala naman sa minsan hindi mo naisip ang Panginoon sa bawat ginagawa mo. Yung pagiging spiritual complacent, hindi lang ito pagiging tamad. Pwede rin ito sa mga taong masipag, all day busy, successful, mayaman, maunlad ang negosyo, pero walang Diyos. Ayun yung pinakamasaklap, walang Diyos. Puro trabaho, negosyo, but not thinking about God. Spiritual complacent rin yun. God is the least of their priority.
Kaya aanhin mo ang tagumpay ng buhay mo kung wala ka namang Diyos na siyang magbibigay ng eternal wealth sa'yo. Many people are like this, diba? But the sad things here is, hindi ka na nga nag-enjoy, hindi mo pa naisip ang Diyos. Ayun yung masaklap. Even a second to thank Him or ask Him, hindi mo nagawa. And now for our third teaching, what is spiritual complacency? It is living as though God will not judge the world. Spiritual complacency, it is living your life na parang walang paghuhukom na gagawin ng Diyos. Na para bang pag namatay ka, hindi mo talaga makikita ang Panginoon. You just believe in the YOLO or you only live once. Kaya kaya sulit yung pag-langoy sa sinful ways, sinful and wasted life ba. But again, yung YOLO, yung idea na yun, it is not bad at all. Only if you see it na you only live once, bakit hindi mo pa gampanan ito, yung gampanan yung calling ng Lord sa'yo. YOLO to waste every opportunity to live a Christ-like life. And now, for our application, paano ba natin ito dapat isabuhay? Number one, ask God to examine your heart daily. Ask God na tingnan niya yung ating mga puso kung siya pa rin ba yung priority natin o tayo ay busy na sa ibang mga bagay. Maaari kasing feeling natin, sa tingin natin ay sumusunod tayo sa Panginoon pero ang totoo ay napakalayo na pala natin sa Kanya. Ask God to search our hearts and see if there's any wicked way upang tayo ay Kanyang makorek. This must be done daily dahil we cannot change overnight. Araw-araw tayo dapat nagpapasakop sa Panginoon. And pangalawa, kapag tayo ni-rebuke ng Panginoon, act now and correct your errors. Ngayon, kung ini-reveal sa ng Panginoon yung complacency sa puso mo, sa buhay mo, act now. Do not choose to be stagnant kasi magkakambal yan eh. Whatever aspect it is, sa family mo man ito o partner mo, sa mga couple, minsan they thought being in a relationship, being present is enough without effort. Little did they know, complacency na pala yon. Magugulat na lang yung isa na wala na pala siyang kapartner kasi napabayaan na. And ganun rin na yung relationship natin with God. Our presence is not enough. Though mahalaga yon, but it is not enough na ayun lang yung meron tayo. Yung having knowledge to Him is not even enough without the intention to give effort to obeying what He wants. Magugulat na lang din tayo, again, ang layo-layo na pala natin sa Panginoon. Kasi ang binibigay natin ay yung gusto natin kesa kung anong gusto niya. That is not love. And lastly, avoid spiritual complacency at all costs. Again, ang kakambal ng spiritual complacency ay yung stagnation. Walang paglagong spiritual. Walang impact na sa yung devotion, yung Bible cannot disturb you anymore. So, again, avoid spiritual complacency at all costs. And now for our reflection, or pag nilay-nilayan natin, what action must you have or must you take now to avoid spiritual complacency? Kung kinakailangan mag-devotion, mag-Bible reading, do it. Kaysa hayaan mong sarili mong maging stagnant at makampante ka na lang sa kung anong daloy ng buhay mo ngayon. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for this devotion, Lord. And we ask, Lord, na search our hearts, Lord God, if anything na merong kasamaan, Panginoon, or complacency dito sa aming mga puso, Panginoon. I-correct mo kami, Panginoon, at tulungan, Panginoon, magbago, Panginoon, at sumunod sa inyo without delay, Lord God. Give us strength, Lord God, and discernment, Lord God, sa mga inire-reveal mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na lumakad faithfully with you, Lord God, at ilayo nyo kami sa mga bagay, Panginoon, na humahad lang sa amin, Panginoon, sa mga dahilan na aming stagnation, Lord God. Lord, ikaw nawa palagi ang madakila namin sa bawat gawain para sa iyo, Panginoon. At tanging pangalan mo lamang ang may taas, Panginoon. Lord, we ask you again, Lord, that help us to walk with you with humility and obedience, Lord God, and faithfulness to you, Lord God. Hanggang sa muling makikita ka namin, Panginoon, at Panginoon, gabayan mo kami. In Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen.
At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.